We worthy to your upon your sacrifices, Lord. Na magpatuloy kami mabuhay bilang anak mo, Lord. Dahil alam namin, Lord, na lahat ay hindi considered na unless, Lord, ay tinatag ka namin, Lord. And we just pray, Lord, na patuloy lang manahan presence mo sa mga puso, Lord, na gain hunger kami, Lord, more desire to know you and loving you, Lord. To give you up everything, Lord. This is all because of you, in Jesus' name we pray. Amen. Good morning! Yan, I encourage everyone na, sige po, occupy po yung medyo 2 rows sa harap ninyo kung available po. Yan, para at least mas malapit-lapit tayo dito. And we thank the Lord at nandito po kayo. Sabihin niyo sa katabi niyo, good to see you. Good to see you. Yan, masaya po tayo lahat every time we gather in worship together. And sa ating para mga paalala at ating mga announcements, we encourage everyone na take note of this. I-block nyo po yung inyong mga calendar, save the date, ganyan. Tapos meron tayo, meron ako ipapa-distribute habang ina-announce to. Okay. Ating cut. And sa una nating announcement ay every Wednesday po ay ginaganap yung ating upper room night or a prayer gathering. Yan, dito po sa hallway natin doon sa upper room, sa upper part ng ating church. No? Pero pag tayo ay in a big gathering, bigger than expected, nandito po tayo sa sanctuary. Every 5 p.m., every Wednesday. So, we encourage you, kahit na ano pong edad, ay ating inaanyayahan na dumalok. If you want to level up your prayer life, matutunan, ano po ba yung ginagawa sa upper room? If you are curious, yan. Kung curious na po kayo, sige lang po. You can attend, and at the same time, marami po tayong magtutunan and get to know each other then. And ito din yung pagkakataon na kung saan yung ating mga ma-attend na mga youth or younger generation, tinuturuan po natin sila ng mga songs ng generation natin when it comes sa praise and worship. Okay, so Wednesday. And dating na Friday, yan po yung pinamimigay ni Catherine na yung see you, pinakalagay dyan, yung see you, ito po ay gawain ng buong church. Sabihin natin buong church. Yan, thank you sa mga bata, mga youth na sumasagot, and at the same time, mga adult. Although ito po ay tinaunahan ng Oak Project, ang Oak po ay one act of kindness, and ito po yung ating outreach arm ng ating church. Kaya binigyan tayo ng pagkakataon and inallow ni Lord na tayo ay mag-rent ng very favorable na amount sa Walter Mart Event Center. Kaya yung opportunity po ito, huwag sana natin palalampasin kasi ano po to, nag-i-invest po talaga ang church dito para dun sa renta, and at the same time ay tayo din ay ma-equip at ma-expose. Mga tao nandun na po nandun na sa mall. Kaya ito yung panalangin natin na Lord, ahayo na kami. Kaya pinaalala uli sa atin, yung Sister Mommy Harvest awaits, nag-aantay na lang po talaga ang mga tao para sila ay makapakinig ng salita ng Diyos and to show our love, walk in God's love talaga. And yung pagkakataon na to, na pag-visit natin sa Walter Mart, wala po kayong iintindihin doon. We just want you to visit and have a fellowship and talk time, connect with each other. Kasi tayo pa lang po ang nandun, nag-occupy. Okay? Ang intention lang natin ay nakalagay yung stop, look, and listen.
na yung mga dadaang mga tao, mag-stop sila, titignan nila tayo. Ano ba nangyayari dyan every Friday, 5 p.m. to 8 p.m. And napapakinggan po nila kung ano yung ating kasi may music, may big speaker po doon. So mapapakinggan po nila. And I'm curious po iba, ibang tandaan kasi nagbibigay tayo ng ganyang flyers basta doon lang sa harap. To remind them na every Friday nandito, I'm curious sila, anong church kayo? So, yung pagkakataon po yun to connect and may pakilala natin na merong magiging gawain sa Watermark Event Center every Friday. So kung hindi pa kayo nakakapunta, we really encourage you na to visit this coming Friday. Unang buwan natin, itong February. So nakaka 4 Fridays na tayo. So kung sa mga pumupunta every Friday, sige palakpakan natin si Lord. Naka 4 meetings na po tayo doon. And ang mga gawain po natin dito is random lang muna ngayon. Okay, wala pa siya. Kaya hindi pa tayo nagpapagawa ng tarpaulin kasi we really pray na Lord, ano po ang direction mo sa amin dito? And ang direction talaga ni Lord ay tayo ay connect na sa mga tao. At nandun na yung mga tao. And to connect with each other. Kaya bukod sa pagbisita, kaya nakita nyo, andun nung February 14, nung namigay tayo ng flowers, nandun yung dance ministry. So lahat ng ministers pwede dong magkaroon ng meeting, yung inyong triplets, prayer triplets, pwede po kababaihan. And ito ang exciting part sa Friday, kung kayo available, mga kalalakihan, sabihin natin, kalalakihan ako. Yan, mga kalalakihan. Nasaan mga kalalakihan? Yan. Dito po tayo ngayon magkakaroon ng coffee time ninyo. Okay? Di kung dati nasa McDo kayo every once a month, yung morning breakfast nyo. So dito po, sa darating na Friday, may encourage po ang mga kalalakihan after your work or kaya po ang nakalagay dyan is either dating kayo ng 5, ng 6 or 7 kasi hanggang 8 naman po. Hindi naman po kailangan na buong 3 oras ay nandun tayo lahat. Okay? If you're prompted and just want to participate, yung every Friday natin, so may corner ng kalalakihan, pwede doon ang kababaihan, and even may kids corner kami ginawa doon. So, makikita niyo po doon sa ating mga posting na meron tayong kids corner. So, pwedeng isama yung buong pamilya. Okay? Pwede isama yung buong pamilya. Kasi ang luwag po talaga ng place and I want you to see talaga po ang nandun sa Watermark space na yon. Nag-aantay sa atin na future worship service sa lugar na yon. Okay, so Friday, KKK, kapihan, kwentuhan ng mga kalalakihan, pwede rin kwentuhan ng mga kababaihan, pwede rin ng kabataan, and ng kids. Okay, lahat na ng K doon. Pangungunahan ng mga kalalakihan. Okay? So, sa darating naman po na Sunday, ayan, yung ating Growing Together in Faith, ito na yung CSB Connect Group Training Orientation natin. So, after lunch, we can have lunch together, and after that, meron tayong 2 p.m. na Growing Together in Faith. So, ito po yung ating mga invitation sa inyo, and save the date, and save the may mga time na to, dahil kung gusto po talaga natin na tayo ay mag-level up, sabi natin, gusto ko mag-level up, level up in faith, so we have to take every opportunity na may ganitong mga gawain. So, sa March 2, next Sunday po yan. And sa darating na March 7, ito po ay mga TMC finishers. Pag sinabing TMC finishers, nakatapos kayo ng 7 sessions ng The Marriage Course. Okay? So, ito po yung magiging gawain doon. Since in-offer po natin sa mga TMC finishers sa ibang churches din, yung ating place, and kailangan po natin ng inyong assistance kasi meron mag-decorate, meron yung mag-food team, ganyan. So, we want you to encourage po lahat ng mga TMC finishers
na i-assist po natin sila and encourage natin sila to attend po dito sa March 7. Meron pong QR code dyan. Mamaya may bibigyan ko invitation sa inyo. Tapos scan nyo na lang po yung QR code. Okay, naliw ako doon sa pwede sa poster may QR code na pala i-embed. Okay, hindi na hiwalay. Kaya naliw ako kagabi nung ginagawa ko siya. So March 7, the same time lang po. 5 p.m. to 8 p.m. Tapos, yung mga binigay po sa atin na prayer request, pwede niyo po yung ngayon sulatan or pwedeng iuwi nyo, tapos doon nyo isulat ang inyong mga prayer request or praise report. Kaya nakalagay dyan, Lord, I thank you for, or Lord, I pray for. Okay? Tapos yung nalatasan ko, pero save the date pa rin. Dahil pinuspone po muna natin, minove natin ang ating couples Sunday. Dapat po yun ay mamaya. Pero to give way sa ating memorial service, sa ating kapatid na Basulgan family, na magkakaroon tayo ng memorial service para sa mother ni Kuya Mike Basulgan na gagawin po sa chapel ng Santa Ana. Doon po sa malapit sa bahay nila Ate Lena. Okay? Kaya i-move po natin yung ating couples date sa March 16. So, markahan niyo na po yun yung kalendaryo. Doon pa rin sa Cafe Augusta. So, yung nagpa-register na, okay na po yan. Just tell me kung confirm. And kung may dagdag pa, ayan, may QR code na naman na pwede i-scan. Okay? Para sa registration. And tinatawag ko si Ate MG. Ayan. Actually, si Ate MG, kasama sa training niya, ito bilang ating Sunday School Deaconess from Harris, Memorial College. Hanggang April na lang siya. Kaya nakakailan ko si Ate MG. Si Ate MG ay ating tagapagturo sa mga bata and bumibisita rin siya sa mga bata sa iba-ibang lugar sa mga estudyante niya. Good morning po. So, I was asked to give a testimony po sa tithing and giving. So, una pong na-introduce sa akin ng tithing noong year 2019 nung mapasok po ako sa isang church, Christian church. And yun po, na-introduce po sa akin yung concept ng tithing, which is yung pagbibigay ng 10% ng mga bagay na natatanggap po natin. So, nung nakalaman ko po yun, syempre po, bata pa po ako noon, 2019. So, naging madali para sa akin na gawin yung bagay na yon, yung pagbibigay o yung tithing nung unang few months. Po. So, pero hindi po mawawala na syempre merong pagkakataon o merong panahon na nagigipit po ang ating mga bulsa. So, doon time na yun, naging mahirap, parang yung tithes na TH, naging tight. So, ang hirap magbigay, ang hirap maghulog dun sa box. Kasi, yun nga po, mga panahong may mga biglaang bayarin, may mga biglaang wants or desires, ganyan. So, nahirapan din po ako sa pagbibigay. So, may mga panahon po tayong ganun. And alam po ni Lord lahat ng yun. So, pero sabi niya nga po sa mga verses sa Bible, meron pa nga pong song, trust me, try me, prove me, said the Lord, and see if a blessing, unmeasured blessing, I will not pour out on you, sabi niya po. So, ibig sabihin po nun, sabi po ni Lord, subukan mo lang, subukan mo ko na, sabi niya gano'n. So, that verse encouraged me, pushed me na magbigay with a cheerful heart. So, tithing, offering, giving is not about how large or big or plenty our offering
will be, but it is about how it came from our heart. Kung paano pagkukusa or kung paano bukal sa loob yung ating pagbibigay, yun ang tinitignan po ng ating Panginoon. So, naituro ko na din po ito sa mga bata. So, meron po akong parody po yan, na song. Kung alam niyo po yung Jesus Loves the Little Children, sino pong nakakalam doon? Mga laking Sunday school po dyan. So, pinalitan ko lang po ng onti yung meron po. Ayan pala. So, pwede po natin kantahin. Sample po muna. Bali, 2 beses po tayong kakanta. Jesus loves a cheerful giver, all the givers of the world. Few or plenty, big or small, Jesus will accept them all. Jesus loves the cheerful givers of the world. Jesus loves the cheerful giver, all the givers of the world. Few or plenty, big or small, Jesus will accept them all. Jesus loves the cheerful givers of the world. Ayan po. Ayan. So I hope po, yung isang stanza po na yan, kahit pambata or matanda, applicable po sa ating lahat. So, yes, Jesus loves a cheerful giver. And so we are encouraged to bring ye all the tithes into the storehouse and see if a blessing, unmeasured blessing, God will not pour out on you. So, yun po. Tinatry po tayo ni Lord, in-encourage po tayo ni Lord na subukan siya. And He will pour out His blessing into an open window. So, yun po. Mari po tayong tumayo and let us pray po. Sige po, let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lubos ka po namin pinaparangalan at dinadakila, Panginoon. Ngayon nga po ay nagpapasalamat din po kami sa mga biyaya na iyong ipinagkaloob sa amin sa kahabagan, Panginoon. At ngayon nga po, dalangin namin na patuloy niyo po kaming gabayan, patuloy kaming samahan at pangunahan, Panginoon. And Lord God, we offer you our life as a holy and living sacrifice, Panginoon. May our life be acceptable and holy to you. Panginoon, we pray na may mga pagkakataon man po na kami nagigipit, kami po ay nahihirapan sa pagbibigay. Ngunit dalangin namin na ipagkaloob niyo po ang pusong cheerful, Panginoon. Ang pusong handang magbigay para sa ikalulugod ninyo, Panginoon. And Lord, we ask for forgiveness sa mga bagay po na hindi namin nagagawa at sa mga bagay na nagawa po namin. Lord God, may you pour out your blessing on these people and may these people be a blessing to others, Lord God. Salamat, Panginoon, sa walang tigil po ninyong pagbubuhos ng iyong biyaya, sa walang tigil po ninyong pagmamahal at pagpapatawad, Lord God. Ngayon nga po, hayaan niyo pong parangalan ka namin sa pamamagitan ng aming buhay, ng aming awit, ng aming kaloob, Panginoon, ng aming pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. So, habang pinihulog, patugtugin natin Kuya Ma, and flash po natin yung another round na ating lyrics para mas lalo natin ma-memorize yung ating song na tinuro ni Ate MG. So, habang lumalapit kayo, kantayin niyo ito. Jesus loves a cheerful giver, all the givers of the world. You are plenty, big or small, Jesus will accept them all. Jesus loves the cheerful givers of the world. Jesus loves the cheerful giver.
Lord. Hallelujah. Panginoong Diyos, patuloy kaming naririto sa inyong harapan, Lord. Patuloy kaming humihingi, O Diyos, ng gabay mo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, O God, Lord, patuloy mo lang kung ibukas ang aming puso, ang aming isip, Lord God, na ayos naming ma-receive, Panginoon, yung mensahe mo sa araw na ito, Panginoon, O God. At Lord, patuloy kong dalangin, Panginoon, protection covering po, Diyos, sa bawat isang naririto, O God. Lalong higit, Panginoon, yung may mga nararamdamang sipon o buo, O God. Lord, healing flow po sa kanila, O Diyos, aming Ama. At God, patuloy, O Diyos, na namnamin namin, Panginoon, yung mensahe mo sa araw na ito, O God. Lord, ikaw po ang maparangalan, Panginoon, O God. At Lord, dalangin po, Panginoon, O Diyos, na dumaloy po yung glory mo, Panginoon, sa bawat isa. Nauuwi kami, Panginoon, na dala-dala namin, Panginoon, yung kagaanan sa aming mga puso, Panginoon, O God. Lord, salamat po, Panginoon, O Diyos, ang mensahe mo sa umagang ito, Panginoon. Lord, patuloy mo po itong i-cover, Panginoon, O God, ng patuloy na maunawaan namin, Panginoon, kung ano po yung gusto mong sabihin sa amin ngayon, Panginoon, O God. Lord, salamat po sa buhay ni Pastor Jay, O God. Lord, patuloy mo po siyang itago sa inyong likuran, Panginoon, O God. Nang yung boses mo, Panginoon, ang aming marinig, Panginoon, O God. Lord, salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Good morning. Good morning sa inyo lahat. Yan, and healing flow sa ating lahat. May sa pakiramdam dati. Ngayon ay pinagaling na. Amen. Papakan natin si Lord. Yan. Sige, pakibati mo yan ang tabi mo. Sabihin mo, you look lovely. Yan, lovely. Kasi lahat tayo maganda sa paningin ng Diyos. Diba? Yan. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. So, alam niyo naman, ngayon po ay huling linggo na ng Pebrero, so magtasara na po yung buwan ng mga puso. So sana po sa pagtatapos ng buwan ng mga puso ay hindi naman po nagsasara ang ating mga puso na sa pagiging mapagmahal. So napaka-mapagmahal po lang tayo pagdating ng Pebrero. Pagmahal masyado pag Pebrero, pag September, lalo na pag pagdating ng Resurrection Sunday. So sana araw-araw. Sabi mo sa katabi mo araw-araw. Kasi utos ni Jesus yun. Di ba? Magmahalan kayo. Kasi dito nila malalaman na kayo'y tagasunod ko. Dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Paano ka magmahal, hindi ka susukatin. Yan. Sino dito yung may ano po? May isang bagay, may isang bagay, t-shirt, o na nagustuhan ba? Diba, pumili ka dyan. No, kaya pagkain, diba, dami namimili ka ng pagkain. No, tapos itinatabi mo dahil nagustuhan mo siya. No, diba, pag gusto mo itinatabi mo, siniset apart mo siya diba? Ganun din, sa bayan ng Israel, no, maraming tribo, pero isang pinili ng Diyos, itabi mo yan para sa akin. No, fast forward tayo sa New Testament, diba? Nag-mission na po yung mga tagasunod ni Jesus. May sinabi ako, itabi ko sa akin itong mga tabakit. Meron ng special na pagagawa sa kanila. Kasi, set apart for me, Paul. Itabi sa akin to. Kaya pag-usapan natin, bilang pagtatapasan na how we are set apart as God's beloved. Sabihin sa katabi mo, God's beloved ka pala. Have no doubt. Kapag ikaw ay nag-down, when you feel down, pag tayo po ay nakakaramdam ng discouragement, alam niyo, isa yun sa mga sinungalingan ng kaaway Yung lalagyan niya tayo ng doubt, ng pagdududa sa katauhan natin, kalagayan natin. Wala ka naman pala ganun ka lang pala diba?
Wala naman pala yung sinabi. Kailangan mo patry sa sarili mo. Mga kapatid, ano man ang mangyari po, mahal pa rin tayo ng Diyos. Diba? Sabi nga, nung tayo ay hindi pa maayos when we were sinners, sabi sa Romans people, no? Doon sa epistles to the Romans, sabi niya, God, diba, sent His Son, Christ died to die for us. Kaya make no doubt that we are set apart as God's beloved. Yan, tingnan natin, bakit tayo itinabi ng Diyos? Na bakit? Ano kaya yung dahilan? So, basahin natin 1 John chapter 3, verse 1 to 10. And the letter of John the Beloved goes like this. How great is the love the Father has lavished on us that we should be called children of God. And that is what we are. Yan, sabi mo sa katabi mo, child of God ka pala. At diba, sinabi yan and that is what we are. In-emphasize ni John the Beloved. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. Everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Verse 5. But you know that He appeared so that He might take away our sins, and in Him there is no sin. No one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Dear children, do not let anyone lead you astray. He who does what is right is righteous, just as He is righteous. Then Jesus, he who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. In last verse, this is how we know who the children of God are and who are the children of the devil. Who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not a child of God. Nor is anyone who does not love his brother. Yeah. And Lord, we are blessed by hearing your word and reading your word. Blessed pa po kami as we meditate on your word. Nagpalain din po yung salita na pagninilayan namin ngayon. Lord, we ask, Father, let the idea sink in that we are set apart as your beloved. Itinabi niyo po kami. Yun po yung dahilan kaya dumating si Jesus to reconcile us with you so that we can be set apart. We can take our original position as your created beloved, Lord. At salamat po. We invite the Holy Spirit. We ask for the Spirit of revelation to be upon us and let there be transformation from this revelation. That's our prayer in Jesus' name. Amen, 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 amen. Palampakan natin ang Panginoon po. Yan. So again, itinabi. Sabi mo, itinabi. O itinalaga. Sabi natin, itinalaga. O itinalaga. Ganon. Hindi naman may favoritism si Lord. Hindi naman siya namimili. Lahat yan available eh. Yun nga, kaya nga tayo nag-mission eh. Kaya nga tayo ngayon lumalabas na ng church eh. Kaya nga tayo ngayon namumuhunan lang. No? Si Father na word, namumuhunan. No? Kasi it takes money to para dun sa extension natin sa Walter Mart. No? So it is God's, sabi niya sa ayaw niya that none should perish, na ayaw niya may mag-perish. Ayaw niya may mapahamak, yun ang kanyang kalooban. Kaya natin ginagawa itong mga to. And yun po yung ating mission, vision, walk in God's love and share that love to others. At kasama po dyan sa pagganap dyan, ay yung ating, sana yung apoy na tayo ay pumunta, yung apoy po na tayo manalangin para doon, no? Sabi ko nga dito sa atin, walang bangko. No? Sa basketball may bangko eh. Pero sa church, dapat wala. Sabi mo, dapat wala. Sabi ko nga, the most minimum na magagawa mo rito is to pray. Kasi walang gastos yung prayer eh. Kasi yung offering na tithing, it costs something eh. Pero in praying, you just spend, although valuable yun,
Kasi if you pray for 2 minutes or 5 minutes, that's 5 minutes or 2 minutes of your life. No, kaya mahalaga yun. So either we can pray, no, we can pray, we can finance, or we can, what? Go and be a worker. Kung talagang nililit tayo doon, pwede natin gawin yung tatlong yun. We can pray, we can go, ano? And then yung iba minsan talagang gumagastos, pero ayaw naman natin na maging burden sa atin ng ministry. Pero that being said, ba't ba natin ginagawa yun? Kasi nga, hindi lang Diyos inamimili, para sa lahat sana yun. Sino rito gusto bumalik na sa Jesus balang araw, sa kamay? Nangako siya, babalik siya someday. Yung iba ayaw pa. Kaya pala hindi pa bumabalik eh. Ayaw niya pala bumalik pa siya eh. Ulit. Sino rito gusto bumalik na si Jesus? Kasi pangako na yun eh, babalik na ako balang araw. No? Sinabi niya babalik lang siya pag yung kanyang pangalan ay naihayag na sa lahat. No, ibig sabihin, pag yung mga kasuluk-sulukan, no, na ay tumanggap na sa kanyang bilang tagapagligtas, no, gaya po sa India, yan, laki population yan. China, hindi sa China, balita ko po, may breakthrough ng Bible po doon, kasi underground, ano? Hindi pa, taliwas po sa sinasabi na Islam daw ang fastest growing religion, Christianity pa rin po, kasi hindi po naka-record. No, kasi underground siya. Kaya hindi na kukuha talaga yung final tally. Yan. So, ganun po, no? Kasi, people need to know the good news. So, they need to know the good news that they are set apart by the Lord. Kaya tumating si Jesus para sa may tubusin, tumating si Jesus para matapos po yung gawa ng kaaway sa buhay nila, tumating si Jesus para sila ay, maitabi ng tatay niya, makasama balang araw. So tingnan natin, what does it mean to be set apart as God's beloved? Yun ang bagay dito. Ito simple lang po yung pinrepare natin. We are set apart to become children of God. Yun na, sinabi ko. No? Kasi hindi po tayo, alam niyo ba, na kahit hindi pa kayo senior, dahil tinanggap mo na si Jesus, dual citizen na kayo. Yan, kaya sila Ate Lulu, Ate Helen, yan, mga triple citizen na. Si Ate Lulu yata, quadruple pa yata. Hindi na dual citizen. Kasi dual citizen ka na. Citizen ka rito sa lupa, citizen ka pa sa langit. No? Pilipino citizen ka, and then citizen ka sa langit. So dual citizen ka na. Sa katabi mo, dual citizen ka na pala. Yan. No. So yun. And you're set apart to become children of God. Minarkahan po para itinabi. At ang maganda nito, dahil itinabi, di ba, sino rin may mga anak, taas ang kamay. Yung mga anak niya, pag alam na anak na yun, hindi naman kakantiin niya, di ba? Naalala ko po, yung pamangkin niya Ate Led, parang naging kaklase yata niya naging kaklase niya yata yung anak ni Chris, yung sa may, ay medyo pilyo pa noon yung anak ni Chris yata. At ginawa mo, lang namin, kinanti mo, sana kinanti mo, pamangkin ng presidente yan, presidente pa noon si Pinoy. Imagine niya, pamangkin pa lang, pero hindi naman kami kasi presidente, paano ba kaya akong anak? No? And sometimes you are like that. Diba, minsan yung mga anak ng mga may posisyon, medyo abusado. Bakit? Kasi yung standing nila bilang anak ni mayor, anak ni congressman, anak ni senator, diba, anak ni governor, anak ni vice mayor, vice president, and so on. Kapatid, ikaw, mas matindi yung rango mo. Bakit? Anak ka ng Diyos. Sige nga, sabihin mo with conviction, anak ako ng Diyos. Huwag po kayong mag-alala, pati ako po, kailangan kong bigsin ang sarili ko pagka kami po ay may pinagdadaan ng struggle, no? Problema sa finances, problema po sa pag-aaral, halimbawa, paalala ko, anak ako ng Diyos, kaya hindi niya ako pababayaan. Makahapon po, kwento ko lang po, meron kami webinar, maghapon. Kung kailan pang umaga ako, saan ako nagkasakit? Nung galing ng Baguio, sa Baguio, kahit hirap pa lang mag-recover pagka malamig ang paligid. I went to Baguio Tuesday, pero may gamot na kasi nagpatingin ako ng Monday kasi para maagapan. Kaya lang, iba talaga yung weather sa Baguio, 16 degrees, 16 ang lamig.
Naka-doubling kumot na ako sa kamedyas, di nakakatan pa rin ako. Siguro talagang ano doon, tapos naka-antibiotic na. So yun, umuwi sa Huwebes, Biyernes, yun na, doon na nagkiki yung sakit. No? And eventually, hindi nakapag-prepare. So, lahat yung pinapaalala ni Lord, itatawid niyo ako dito. Itatawid niyo ako dito, na anak niyo po ako. And praise God naman po, salamat sa panalangin niyo po. Nakaano naman po, nakaraos naman po, amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa kabutihan niyo doon. Bakit? Kasi anak tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. No? Itatawid niya tayo. At time and time again po, pinatunayan niya sa akin yung anak kita, hindi kita pababayaan. Anak kita, naglilingkod ka pa, hindi kita pababayaan. I'm not saying na dahil hindi ka naglilingkod formally in church, pababayaan ka na ng Diyos. Hindi. No? Pero yun po yung gusto ko i-emphasize sa atin. Tayo ay anak ng Diyos. Tinabi niya tayo para maging anak niya. Sabi nga 1 John 1, John 1:12, diba? To those who believe it, to those who believe in His name, He gave them the right to become children. So dito yan, sabi sa John, 1 John 3:1. Sabi yan, how great is the love the Father has lavished on us that we should be called, ano daw? Called? Adopted ba? Hindi. Children. That we should be called children. And that is what we are. Kaya maganda lagi mag-simplify, paalala mo yung pag-ising mo. No, rather than mga TikTok po yung pumapasok sa isip natin, maganda po pumasok agad sa isip natin. Good morning po, Daddy God. Good morning po, Tatay. No, good morning po, Aba. No, Aba, hindi po yung singing group. Hindi na alam ng mga bata yun. No? Aba, ibig sabihin, Father. Yan, kasi yun yun, in-emphasize niya yun, that is what, tingnan niyo, may exclamation point pa yung ginamit. Hindi ko alam kung may punctuation mark ang Greek alphabet noon, no? The reason the world doesn't know it is that it did not know Him. Yan. So yun. Anong meron pagka ikaw ay anak ng Diyos? Alam niyo, malaking bagay po yan, ha? Itong sinabi ni John, the beloved John, that we are called children of God. Kasi may mga pribilehiyo po na para sa anak na hindi para sa karaniwang mga bata lang. Di ba? Iba po yung trato sa anak sa trato sa hindi kamag-anak. Di ba? Yung anak, may access yan sa rep ni tatay. Tama? Okay? Yung anak po, worried si tatay sa kalusugan niya. Yung, although I'm not saying wala tayong pakialam sa iba, no, pero iba yung concern sa anak eh. Di ba? At yung magulang, gagawin lahat para sa anak. No, kahit awayin si pastor, o yan, tanggap ko na po yan. No, pagka nakanti ko na yung anak sa ministry, magagalit ang ano, pero understandable po yan. Kasi mahalaga, kasi nga ang mga anak ko ay regalo galing sa Diyos. Yan. Pero ang ganda ng isang gusto ko pong pribilehiyo sana na magsipin sa atin ay, sino rito nagbabasa ng Bible araw-araw? Andiyan po yung reading sa sa labas, kung gusto niyo po kumapa ng reading guide. Tingnan niyo po yung sinabi ni Jesus dito, Luke chapter 10 verse 21. Sabi niya, at that time, Jesus, full of the joy through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Yes, Father, for this was your good pleasure. Mga kapatid, yung mga sikreto, yung mga revelation, nakalaan po yan para sa mga anak ng Diyos. Kaya wag po kayo magtaka, nung wala pa kayo sa Diyos, hindi naman kita yun nung nagbabasa ako. Ako po, isang napansin ko nun, yung tinanggap ko si Jesus bilang Lord and Savior and then nagpa-deliverance. Pag nagbasa ka na ba, ba't hindi ko ito nakikita? Parang plain text lang siya. Bakit? Sabi rito you have hidden these things from the wise and revealed them to little children. Yes, Father, for this was your good pleasure. So the secret of the Lord is given to His children. Sino rito children ni God? Child ni God? So, may sikreto po nakalaan sa inyo. Alamin nyo po. Sabi mo, alamin. Alamin natin.
For all you know, yung sekreto po ng pag-breakthrough mo sa finances, yung pag-breakthrough mo sa relasyon mo sa bahay, yung pag-breakthrough ng relasyon mo sa opisina, sa trabaho, sa pag-aaral, no, nandun na eh. No, nandun na eh. For all you know, yung sekreto sa desisyon na gagawin mo, nandun na sa salita ng Diyos. Kailangan na lang natin alamin. Kailangan na lang natin saliksikin. No? So, tayo ay tinabi to be set apart as children of God. Again, sabihin mo, children. Yan, unang tinabi. Yan, tinabi. Yan, palapakan natin ang kabutihan ng Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po. Wala pa man kami ginagawa, Lord. May ginawa na kayo para kami maging anak ninyo. Yan, pangalawa po, we are set apart to prevent us from sinning. Kaya tinabi, para wag nang magkamali ulit. Diba? Para wag nang magkamali. Para tumilos gaya ng isang anak ng Diyos. Usapang showbiz tayo. Sabi mo, Pastor, usapang showbiz. Nung kinasal po si Prince Harry, sino nakakilala kay Prince Harry, anak ni Prince Charles? King Charles na pala ngayon. Nasanay akong Prince Charles eh. Tagal kasi niyang Prince Charles eh. No? King Charles, yung kanyang bunso. Nung kinasal siya, sa commoner, tama ba? Commoner si Meghan, ano? Si Meghan yan din, Meghan Markle po. No? Commoner, artista yung asawa niya. No? So, nung nakasal po, yung artista dito sa prinsipe, kailangan niyang kumilos gaya ng isang royalty. Di ba? May isa ka napanood sa reel. May protocol kasi yan eh, pagkasama mo yung reyna, hindi ka dapat nauna sa reyna. May isang incident doon na daming fans eh, kasi kilala siya eh. No? High profile kasi siya eh, si Meghan Markle. So may time na may kumakawin ka, nilapitan niya, so nilagpasan niya yung reyna. Tinignan siya ng mga security. Siguro, kinausap niya ng mister niya, may protocol. Bakit? Kasi may tamang kilos po nung siya'y napabilang na sa royal family. Ganon din po tayo. Tanda po natin, nung tayo po ay napabilang na bilang anak ng Diyos, we belong to a spiritual family at meron pong mga takdang kilos sana. Mga takdang kilos. Bakit? Kasi tinabi tayo para hindi na po tayo magkamali at magkasala. Para po, tignan nyo, ngayon, ito dyan na yung banal na spirito na kumakalabit sa atin na, oy, huwag yan. Oy, huwag mo yan i-click. Oy, tama na yan, tignan na yan, sarado na yan. Oy, tama na yan, mga kaibigan na yan. No? Ando dun yung Holy Spirit eh. Kaya naman tanong, pinapakinggan kaya natin. No? Gusto ko rin paalala sa atin, lagi tayong pinapadalanan ng Diyos. Bakit itinabing niya tayo para po maiwasan na natin na magkasala ulit. No? So, hindi tayo ng sorry. Okay, gagawin na para naman ng Diyos. O yan. Para huwag na tayo muli magkamali. Mga kapatid, since it's a privilege to be called a child of God, it's also a big responsibility. Malaking responsibilidad po yan. Kaya nga to claim that ako, Christian ako anak ng Diyos, it's a very big responsibility. Kasi kasama po dyan, yung pong kilos. Kita ba? Halata ba? Kasi itinabi nga eh, to prevent us from sinning. Huwag po kayo mag-alala kasi alam ko patuloy po tayong inaayos pa ng Diyos na patuloy. Kaya nung naalala ko tuloy ngayon, naalala ko yung ginawa kay Queen Esther. Sino nakakaalala kay Queen Esther? No? Siya pa yung pumalik kay, Basti ba yun, yung asawa ni Xerxes. Di ba ilang buwan silang beauty treatment? Binabat, fragrant na pabango-pabango, ganun, mga treatment po. Yan, para matanggal yung impurity sa kanila, ganyan, lalong gumagana din tayo. Tinatabi tayo ng Diyos. Patuloy tayong pinakanas ng banal na spirito. Sabi nga, from glory to glory, we are being conformed to the image and likeness of His Son. Yan. Hindi tayo ginagaya kahit kanina ng napropeta o something. Yung pinakamataas na modelo po yung pinagagayahan natin, si Jesus. Kasi yun po yung original na design sa atin ni Lord. Nung nilikha niya, di ba? Image and likeness of God. Di ba? God created the male and female. In His image and likeness, God created the male and female.
So if God is forgiving, we should be forgiving. If God is holy, we should be holy. No? If God is merciful, we should practice mercy, extending mercy. If God is creative, creative din tayo. So yun. So ito yan, 1 John 3:8-9, he who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. So, tinabi na tayo. So, yung kilos natin, sana minimal na lang po na yung pagkakatison, yung pagkakabalik doon sa pinagdamputan sa atin ng Diyos. Yan. Kasi tinabi niya tayo. Dahil anak niya tayo iniingatan na niya para wag nang magkamali, para wag na pong magkasala. Yan. Ano po yung magandang, ano yung ginawa niya para po maiwasan natin yan? May ginawa po siya eh. And kung doon tayo laging may expose, no, tayo ay patuloy niya pong ilalayo sa pagkakamali. Hebrews chapter 4, verse 12-13. Sabi yan, for the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and the attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Yan. So dito napakahalaga po, kabanalan. So yung mga kabanalan, o kung pasimple natin kaayusan sa harap ng Diyos, to be maayos before the Lord means tayo po ay banal. Ang di banal po ibig sabihin, hindi mabagal magsalita, mabagal maglakad, nakasuot ka ng formal. Hindi. Ibig sabihin po ng banal po ay itinabi. Sabi mga itinabi. Kaya nga set apart, ibig sabihin, we are holy, tinabi po tayo para sa Kanya. And ang maganda nito, as we are kept from sinning, we become like Christ. Maging maingat po sana tayo, no? Kasi yung mga anak ng Diyos po, eventually po, naririnig po yan. No? Kung ano man yung tinatagong kasalanan sa according to Numbers 32, verse 23. Sin will eventually, sin will eventually find you. Pag hindi nyo hininto, nag-warning si Moses sa Israel. Kaya ganun po. No, kasi sa presensya ng Diyos po, everything will be exposed. Kaya bilang mga anak ng Diyos po, no, we cooperate with the Lord since we are set apart to be kept from sinning. Kapag sinabi ni Lord, tama na yan, tama na yan. Pag sinabi ni Lord, sara na yan, sara na yan. Pag sinabi ni Lord, log out ka na, log out ka na. Pag sinabi ni Lord na delete na yan sana. Diba? Ganun po. Pag sinabi ni Lord na tuloy na yan, tuloy na yan. May mga hindi tayo na nakakatulong sana sa atin, pero napakatipuso na kaaway. No, kaya nahihinto yung mga mabuting bagay na dapat na nakakapagpalagay sa atin. Amen? So yun, tinabi. Holy, tinabi. As God's beloved to be children, tinabi para po mailayo sa pagkakasala at panghuli, we are set apart, no? Para po, ito maganda, para po tayo ibigyan ng kakayahan mahalin ang isa't isa. Ito yung pinaka-challenging. Kaya kailangan po natin talaga ang empowerment mula sa Diyos. Para po mahalin natin ang isang tao na masama ang ugali, mahalin po natin ang isang tao na hindi po pumasa sa ating pamantayan, it takes a lot of grace. I tell you, it takes a lot of love from the Lord. Now, para po mahalin ang isang taong sinaktan tayo, it takes a lot of God's love, Christ-likeness po. Pero kailangan. Kasi pinabi tayo bilang anak niya. At dahil anak niya tayo, in-enable niya po tayo na mahalin ang isa't isa. Parang yung mga magulang, di ba? Hindi nawawala minsan nagsasabong yung mga anak. Sino rin yung mga anak minsan nagsasabong?
Ah, natural po yata yun, ano? Kami pagka ganun, natatawanan na lang kami mga magkakapatid eh. Pero panalangin ko po sana habang bata lang ha. Habang bata lang ha, nakatingin si Ate Grace. Solong anak kasi, no? So, ano, inaaway ni Kenny doon sa sarili niya, gano'n. Kami po, ano, matagal bago nasundan yung sumunod sa akin, ano, si Ate Oni. Ate, tawag, yung galit siya pagkapanood, ano. Matagal po, bago siya nasundan ay 5 taon. So, ibig sabihin mo, growing up kami dalawa, ano kami, parang aso't pusa. Eh, medyo, nung ano si Pastor nun, ang tawag, butiking pasay, patpatin. Siya, mataba, bully. Siya nga nagtatanggol sa akin nun eh. Away. Nung may time, pinukpo ko pa ng ruler sa uli. Nung high school na yan eh. Hanggang high school, nung nag-aaway, hindi pa na high school, medyo okay na. Medyo ano na kasi, teenager na eh. Pero elementary, talagang, ano pa, physical pa. No? Yung dalawang kapatid ko rin na sumunod na. No? Pero eventually, nung lumaki na po kami, no, nung nagkaedad, hindi pa nung lumaki kasi lilit ng height namin. Very loving po. No? Sa kanila nga ako sumabay pabalik dito nung Webes. No, at na ano po, I feel very, very loved. Kuya, anong gusto mo orderin ko yun? Kaya kasama talaga ng pakiramdam pa eh. No? Tinatopak sa mas order ko ba yung pinakamahal dito? Kasi kuya, anong gusto mo? Gusto mo ha? Ganun po. Pero yun po yung kakayang binibigay ng Diyos sa atin, dahil itinabi niya tayo. Yung kaya natin bang kaya natin, ito pong pangalangin ko sa mga magkakapatid dito, maging sa mga bata, pag kayo'y nagkaedad po, na huwag po kayong maging madamot sa isa't isa. Kasi, yun ang kabilin-bilinan ng nanay namin sa amin, magmahalan kayo. Na huwag yung pababayaan na tao ang maging dahilan para mag-away-away kayo. Yung kabilin-bilinan po ng nanay namin yun. I believe that's a wisdom from the Lord. Bakit? Kasi, tinabi tayo para, we are enabled to love each other. Na minsan kahit po may edad na kami, minsan may hindi pa kakaunawan, pero ang dali pong nare-resolve. Mabuti na lang po, they submit sa akin bilang panganay. Pero yung pa rin po, binabalik-balikan ko. Pagka pinakaya ko lang po muna, minsan po, papabaya ko lang muna na, sige, may tapuntan po, susumbong kay kuya, syempre, no? Mas ganito lang yan ako, nag-usap na ba kayo? Di pa po, bayaan siya. Naalala niyo ba yung sinabi ni Mami? Opo. Ano tingin niyo? Yan lang. Sige, makikita ko, may picture na, lumabas na, parang walang nangyari. Di ba? Ang ganda ng ganon. Yung parang walang nangyari, na-overcome. Bakit? Kasi yung pagmamahal ng Diyos, bibigay sa atin ang kakayahan ng mahalin ng isa't isa bilang magkapatid. At ito yung sabi sa 1 John 3:10. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not a child of God, nor is anyone who does not love his brother. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Yan. Sabi dyan. So, yun. Pa-Matthew pala yun. Lumagpas na ako. Sabi dito sa kay Matthew, no? And sinabi niya that you may be sons of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. So nakakaya po natin na magpatawad. Kaya po natin magpatawad na pagka tayo ay nagmamahal. At yan po ang kakayahan na yan, God, Diyos lang po kaya magbigay niyan. Sabi po, Diyos lang ang kaya magbigay niyan. Kaya po kung minsan, na feeling natin kinakapasa tayo ng pangunawa, ibig sabihin po na kailangan na magpapuno tayo sa Diyos muli. No, parang ano po yan, imagine nyo na lang po yung inyong cellphone, yung gadget po. No, pag-lowbat na yan, no, pwedeng limitado na po yung functions niyan, kailangan na i-recharge. Kailangan na pong dagdagan ng charge, dagdagan ng power. Ganun din po tayo. Kailangan natin na madagdagan po tayo ng pagmamahal at kaya po ng Diyos yan to enable us to
will enable us. Again, ano po, panalangin ko para sa bawat isa sa atin dito. Bilang mga anak ng Diyos, hindi lang sa atin huminto, mapadali po natin sa ating mga anak, at yung mga anak natin po, mapadali sa kanilang mga anak, sa mga apo, mga lola, taas ang kamay. Yan, mapadali po sa inyong mga apo, na sila ay, maging mapagmahal sa isa't isa. Huwag madamot. Nakakakilabot po ngayon, dahil sa lupa, papatayan. Kasi nakapalag po yung nakuha pa sa CCTV, yung binag sa bus. Sabi ko, dahil sa lupa. At the end of the day, ang lupa lang naman natin at the end of our life, yung 6x6 lang eh. O yung maliit lang na gano'n, kung pinag-remake. Alam niyo, isang bagay po na maganda magsipin sa atin yun, Sa akin yan, ko yung pinapaalala lagi na Diyos, pagkaalagyan naman si pastor, gusto niya nagpapalit ng ganito, hindi ko naman madadali, pag namatay ako, ano mangyayari dyan? Bibenta lang nila ganun bibenta lang niya ate din. Kasi binibiro ko si ate din, init ng dugo mo dyan sa comics ko, benta mo na yan. Kaya mo na. Pagka ipapamana ko yan sa iyo, bahala ka magbenta niyan. Kaya lang alamin mo kung magkano yung presyo kasi matataas na value niyan. Anyway, ganun po yung pagmamahal ko that transcends money, that transcends misunderstanding, pagmamahal that transcends discouragement, that transcends shortcomings, yun, malaking bagay po yan. Yung pagkukulang, yan po, umuubos ang pagmamahal at pangunawa yan, di ba? Pagka may expectations tayo, kasi hindi nahagip, yan. Yun po. Pag ganun po nangyayari, we are disappointed, nawawala yung pagmamahal. Kaya maganda yung paalala natin sa sarili natin, pinabina ako ng Diyos para maging anak niya May kakayahan na ako magmahal dapat. Kailangan may kakayahan na ako magmahal ng kapwa. Kailangan may kakayahan ako magmahal ng aking kabiyak sa mga mag-asawa ko. Nung paumanin po, na natin, reschedule lang. Pero sa mga mag-asawa po, mga magkabiyak, may kakayahan tayong mahalin ang ating kabiyak. Sa kabila ng kanilang pagkukulang. Yun nga, ang love daw is I love you not because of, I love you in spite of. Ganon. Ganon po yung pagmamahal ng Diyos kasi sa atin. Okay? So, sige po. Bago po maupos ang boses ni Pastor. Ito po yung tatlong dahilan ba tayo tinabi ng Diyos para bilang mga beloved niya, minahal niya, para maging anak niya. Pangalawa, para po maitabi tayo at huwag nang magkamali, marumihan, magkasala, at para po bigyan tayo ng kakayahan na mahalin ang bawat isa. So mga kapatid, maganda yung paalala niyo po yan sa inyong mga sarili po. Kaya sagutin po natin, ano kaya yung kailangan natin gawin para mamuhay tayo tulad ng mga anak ng Diyos. Alam niyo, isang bagay po that attracts people to the Lord, yung transformation po na mangyayari sa buhay natin. No? And then end with this story po. May isang atheist author na siya ay legal journalist siya. Talino yun, yung mga matatalino yun, normally mga atheist, kasi they rationalize the existence of God. Si D. Strobel, alam mo na, kwento ko na yun Siya yung author ng A Case for Christ. Ano yung A Case for Christ? Sinulat niya yung libro na yun para patutuhanan yung argument na si Jesus, totoo, si Jesus ay Diyos. Kaya A Case for Christ, legal mind kasi siya Pero alam niyo po ba na diehard atheist siya? Paano siya naging Christian? Dahil sa asawa niya. Yan ang maganda. Ano yung ginawa ng asawa niya? So yung asawa niya, o yung asawa po niya unang na born again, so pinapaliwanagan siya, ginagawa niya, dinidebate niya Ganun yun didebate, Alam niyo po, pag tayo po, na-convert natin ng isang tao based on debate, may isang mas magaling sa ating makapag-debate, makakonvert po yan, paalis sa Diyos. Okay? Naalala ko po yan, sinabi po yan nila ng mga demons, Paul. If we can argue someone into believing the Lord, receiving the Lord, someone will argue them out of faith. Paano maganda nito? Maganda po, we love them into the Lord.
Mahalin natin sila patungong sa Diyos. Magpapakita tayo ng magandang halimbawa. So, anong ginawa ng asawa ni Listro? Nakalimutan ko yung pangalan ng misis eh. So, alam yan, no avail. Lalo lang lalayo eh. Kasi lalo lang napapatunayan through argument through logic. Through logical na malinaw yan mga ganun. Parang ginawa lang ng misis niya, nagdi-devotion, bubukas ng Bible. Alam niyo naman, sa mga nagdi-devotion, minamarka niya yung Bible. Sulat ng mga reflections, gano'n. Siniiwan niya lang sa lamesa. Okay, so pinabasa ng asawa niya. Natatawa-tawa siguro, talaga. Though it behold, nung nakita ng asawa niya, yung misis niya, na nagbabago na. Uy, mukhang totoo na yung binabasa ng libro ang tawag ay Bible. Masilip na. Eventually po, he was attracted by the transformation that happened to her wife. Ako po, mga kapatid, alam niyo naman yung istorya ko, di ba? Yun po yung istorya ko kung paano ko nadala yung buong pamilya namin. Nanay, mga kapatid, mga bayaw, sa CSB. Yung transformation na nakita nila. I might not be perfect. Nagagalit pa rin, patient pa rin. Pero nakita nila yung malaking pagbabago. Kasi nahihiya ako sa kanilang ayain sila eh. Bakit? Kasi naging parokya ako eh. Kasi ako yung kalaban ng mga born again noon eh. Kaya nahihiya ako na ayain sila. Pero nung nakita nilang may pagbabago na, pinagkikwentuhan pala ako. Paano nagsisimba yung kuya nyo nakita ka ng pagbabago. Eventually na New Year, sabi ng nanay, saan nagsisimba? Sige, sumama. Oo, sige. Yan, sumama na po siya. At sinama po niya mga kapatid ko after 1 month. So mga kapatid, anong kailangan natin gawin para po makita na tayo yung mga anak ng Diyos? Yan pa, nasabi ko na po last Sunday yan. 1 year, 52 messages. Gawin lang po natin kahit kalahati noon. O kahit 5 lang po doon sa buhay natin, malaking pagbabago na po magagawa doon sa buhay natin. Magbago lang po yung the way we react. So we respond, not reacting. Malaking bagay na po yun. Yun lang po maging maging tactful tayo, not tactless. Ano yung tactless? Yung walang pakundangan magsalita, magbitaw ng salita. Malaking victory na po yun, malaking breakthrough na yun. Yun lang po matuto tayo magmalasakit sa pangangailangan ng isa't isa. Malaking bagay na po yun. Yung matuto lang po sa mga isang makinig, yan, malaking pagbabago na po yun. Mga baby steps po yan, napatungo po yan doon sa mas malalaking mga challenges. Which is forgiving, challenges of giving, yan. Gusto agad natin yung big time eh. Pero yung mga small time, mga baby steps po, hindi natin napapansin. Kaya mga kapatid, ang panawagan ko sa atin, ang magandang paalala sa simula, ikaw ay itinabi. Sabi mo, itinabi ka ng Diyos. Mahal ka niya kasi. Itinabi ka niya para maging anak niya. Itinabi ka niya para maiwas sa pagpapakasala. Itinabi ka niya para ikaw ay empower na mahalin ang kapwa mo. Mahalin ang iyong spouse. Mahalin ang iyong mga anak. Mahalin ang iyong magulang. Mahalin ang iyong kapatid. Mahalin ang iyong pamag-anak. Mahalin yung mga tao dapat mahalin. Amen? So, palakpakan natin ang Panginoon, tayo lahat po. Let's pray. Ipapasalamat po kami, kapagmahal ng Ama. Thank you, loving Father, faithful Father, for that love. Hindi lang po yan basta-basta love, kundi faithful lang po. Salamat po. Lagi kayo nandiyan. And with you, we always have someone to go to. Meron kaming pwedeng puntahan, pwedeng balikan lagi. Tulad po ng tatay sa prodigal son na kwento ni Jesus, you're always there. We're just waiting. Tanaw niyo po kami pag kami bumabalik. Kapadalaman ko po na tigilan na po namin yung paglayo sa inyo. Pangalan ni Jesus. Tigilan na po namin yung paglayo sa inyo. Lagi po kami kumilos, malapit sa inyo po.
Lord God. And we ask, Holy Spirit, enable niyo po kami to live as children, as sons and daughters of our Heavenly Father. Taas natin ating mga kamay niya, as it to receive, hindi tayo sa Diyos ng karagdagang pagmamahal. Lord, as we extend our hands as if to receive, we ask, Lord, this gesture of receiving your love from you. More love. We ask for love. We ask for the fruit of the Spirit, Holy Spirit, love, more love, so that we can love each other as Christ loved us. Tulungan niyo po kami mahalin ang aming kabiyak, asawa. Tulungan niyo po kami mahalin ang aming magulang, kami mga anak. Tulungan niyo po kami mahalin ang aming mga kapatid. Tulungan niyo po kami mahalin ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami mahalin ang aming kamag-anak, Lord. Mahalin ang aming kapwa, Lord. God. Tulungan niyo kami mahalin yung mga mahirap mahalin at tanggapin. It's a big challenge, Lord. Takampan po niya, Holy Spirit, bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord. At paano po i-extend ang pagmamahal na yan? Give us the wisdom. Sabi nga ni Jesus, be gentle as a dove, but wise as a serpent. Lord, hindi po ibig sabihin na kami nagmamahal, kami po ay magpapaabuso, magpapa-abuse, magpapa-exploit naman. No, Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom against that. Kaya Lord, teach us, Lord, just extend and love other people. Lord, the way we love ourselves. Salamat po. Salamat po. Yan ang aming panalangin at aming tinatanggap. In Jesus' name, Amen. 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 God bless po.